Sir, ay tao. Sadali lang. Sino po sila? Si Angge. Ano po kailangan nyo kay Angge? Asan si Angge? Angge! Tita, MJ, pasok po kayo. Sige po kayo. Sakto, magmimerienda po kami ni tatay. Ano pong sadya niyo? Gusto ko lang kasi linawin, Angge, yung sinabi sa akin ni MJ. Tungkol po saan, tita? Nalaman ko kanina lang, may bastos pala tong si MJ. Doon sa pinuntahan niyo. Kaya agad-agad kami pumunta dito para malaman kung ano ba talaga nangyari. Mama, ba't po kasi kayo nagpapadalos-dalos? Hindi niyo po ako inaantay na magpaliwanag. Eh ako naman po yung may kasalanan eh. Anak, alam mo naman pinoprotektahan lang kita. Sige, magpaliwanag kayo ngayon. Sige. Ano po? Medyo revealing po kasi yung suot namin ni Trish nung time na yun. Kaya, ayun, nabastos po kami. Pero wala pong kasalanan dito si Angge. Angge, tama ba? Opo, tita, pasensya na po, hindi ko po nasabi. Pero napagsabihan naman po yung nambastos kanila MJ eh. Tsaka wala naman po ibang masamang nangyari. Opo, ma. Actually, hindi po talaga ako komportable sa mga sinusuot kong damit. Kaso, yun lang po yung meron ako eh. Buti na lang po talaga at may extra pong damit si Angge at naibigay niya po sa amin. At eto nga po, suot ko po yung isa ngayon. Nagkaroon pa nga po kami ng peace of mind kasi alam po namin na wala pong titingin sa amin na may masamang loob. At kahit papano, nag-enjoy pa rin po kami sa lakad namin. Anak, gano'n man nangyari? Opo, tay. Pero pasensya na po. Ay nako. O siya mga anak. Pero next time ha, kapag may ganun ulit nangyari, magsabi kayo sa amin. O kaya tumawag kayo. Paano kung may masamang mangyari sa inyo, di ba? Pero Angge, maraming salamat kasi nagawan mo ng paraan. Hindi lang talaga ako sanay dito sa suot ni MJ, naninibago ako. Kasi yung ganitong fashion, hindi ako sanay tignan siyang ganyan yung suot niya. Pero in fairness, bagay naman sa kanya. Sa totoo lang po, yan po kasi yung prinsipyo yung tinuro namin kay Angge mula po ng pagkabata niya na ang dapat yung mga babae magsigayak ng may hinat, may katintiman para maiwasan yung mapahamak sila o mabastos ang mga ibang kalalakihan. Akala ko talaga papagalitan niyo po ako eh kasi iba po yung suot ko ngayon. Medyo na-trauma din po ako sa nangyari. Of course not, anak. Actually, na-realize ko, ako pala yung mali. Pasensya na, Angge. Pasensya na, anak. Kasi ako yung bumibili ng mga damit na revealing. Nakala ko maganda tignan sa'yo, pero yun pala yung magiging dahilan ng pagkapahamak mo. Tulad ng nangyari sa inyo kahapon. Pasensya na, anak. Pero doon ako sa kung anong mas makakabuti sa'yo, anak. Lalo na sa'yo, Angge, maraming salamat. Isa kang mabuting kaibigan at mapagkakatiwalaan. Hindi na ako mag-worry kapag ikaw'y kasama ni MJ. Sa totoo nga lang po, misis, kapag ang anak ko umaalis, todo-todo yung bilin ko sa kanya. Kasi, alam niyo naman, ang panahon ngayon, kailangan manamit sila at saka gumawa ng bagay na maayos para hindi sila mapahiya o mabastos man ng ibang tao. Lalo na mga babaeng anak natin. Opo, tito. Mabuti na lang po talaga at nagkaroon po ako ng kaibigan na katulad po ni Angge na marunong pong makinig at sumunod po sa mga bilin nyo. Pero di ba, kahit nakikita man tayo o hindi, dapat naman talagang sumunod tayo sa mga magulang natin. Kasi tayo rin naman yung makikinabang kung susundin natin sila. Pero alam mo anak, proud ako sa iyo. Dahil kasi sinusunod at ginagawa mo yung lahat ng mga bagay na higit pa sa mga binili namin at inutos namin sa iyo ng yung mawang ina. Tama na yan tayo, iiyak ka na eh. Kaya naman po na tayo. Sige po, tara. Kain muna tayo. Inom tayo ng juice kasi
Medyo intense yung nangyari kanina. Nabigla ako Pasensya eh. na po. Ano nga po Pasensya pangalan? na po. Ano ba ako na-introduce sa Tita tatay Ben, mo? tatay ko po. Eric. Ay, hello po. Hello, Sir Eric. Sir Eric. Sige, Ako pala kain si kayo. Ben. Ay, opo. Hello po. Kain kayo ako at kayo mahirap. Thank you. Pasensya Po. na. Kain Okay tayo. lang. Pasensya na. Thank you. Thank you. Thank you. Pero sa susunod, ako okay naman na... Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Unang Timoteo 2:9